Okay, so ang topic is capital gains tax, and then of course ano ba yung mga kina-capital gains tax? So, meron kasing capital gains and then ordinary gains. So, yung ordinary gains mo, kuha mo siya sa pagbebenta ng ordinary asset. And then, yung ordinary asset naman na yun is yun yung assets na ginagamit sa usual course ng business and operating business mo. Pero, kapag hindi siya nasa usual course ng business, halimbawa, equipment, nasa usual course ng business yun, so ordinary asset yun. Pero, pag capital asset, wala siya sa usual course ng business. So, that's capital gains kapag binenta mo. Okay? So, merong two types ng capital gains na subject sa capital gains tax. Kapag pag hindi siya kasama sa dalawang type na yun, ibig sabihin, regular income tax siya. So, una, domestic tax directly sold to buyer. So, nakalagay dito, directly sold to buyer. Kapag directly sold to buyer, ibig sabihin nun, sa buyer to buyer kayo nagbebenta. Pero kapag binenta mo yung domestic stock mo sa Philippine Stock Exchange or PSE, RIT na po yun. Sabi dito. Yun yung sabi dito. Okay, next. Ang pangalawa ay real properties. Real properties. Of course, may mga real properties na ginagamit sa business. And then, so syempre, ang real property na tinutukoy dito, hindi ginagamit sa business. Ayan. So, ngayon, dahil yan, alam na yung two types. So, domestic stocks and then real properties sa CGT. Next naman natin, i-compute natin yung pagkuha ng documentary stamp tax ng CGT. Okay, so, DST. Documentary stamp tax. So, yan, ito yung rule. First, documentary stamp tax ng sale of domestic shares. Domestic shares. So, ang rate is 1.5 pesos of each 2 Okay. So, sa domestic stamp sa documentary stamp tax ng domestic shares, sinasabi na 1.5 ng each 200 pesos or fractional part, kasi 'di ba may par na lalagpas or kukulang sa 200 pesos. So, in fractional part thereof ng par value of such share. So, meron tayong given taxpayer sold domestic stocks total of par 800K for 1.2 million. The fair value of 1.250 million
acquired okay, so ayan. Bali, simple lang naman yan. Kailangan mo lang hanapin yung par value, i-divide sa 200, and i-times sa 1.5. So, halimbawa sinabi dito, the taxpayer sold domestic shares total of par 800,000K for 1.2 million and fair value, ano ba pa. So, dito, kailangan ba natin ng fair value? Hindi. Kasi ang kailangan natin is par value. So, kukuha natin yung par value na 800K par. Tapos, i-divide natin siya sa 200 pesos. Ay, yun. I-divide siya sa 200 pesos kasi 1.5 of each 200 pesos. So, i-divide natin yan. Makukuha natin ay... Wait. $800K divide 200, 4K. Yun yung 4K. So, basically, yan, basta, ginawa mo yung 4K. And yung 4K, ita-times ko 1.5 meaning, meron kang 6K pesos na documentary stamp tax doon sa domestic shares na binenta mo. Gets? So, bale, of each 200K. So, ang tawag mo dito is DST taxable. Bale, yung 800K mo na par, dinivide mo sa 200, kasi 200 pesos each lang daw. And then, tatayo sa 1.5 para makuha mo yung 6K. Yan. Next is naman yung documentary stamp tax ng real properties. Ayon dito, of each 1K of each 1K or in fractional part thereof. Hindi ko na naman isusulat. Pero 15 pesos ng 1K. Pero kapag government, halimbawa, government, kasama yung government or binenta mo sa government or yung government yung bumili sa'yo and ganon, ang basis ng documentary stamp tax is yung binayad sa'yo. Or yung binayad sa'yo. Sabi, the basis shall be the consideration paid. So, magkano yung binayad sa'yo. Yun yung basis. Pero, ito yung general. Okay, so may problem dito. Taxpayer, bali dinispose niya yung real property niya na may zone na in-acquire niya. Acquired. $2 million 10 years ago for $4 million. So, binenta niya yung real property na na-acquire niya for $2 million, meaning yun yung cost. Ngayon, ito yung selling price for $4 million. May zonal value siya na 5 million and real property value na 3 million. Okay. Okay, so, mula dito, ang selling price is 4 million and ang zonal value ay 5 million.
ang basis mo para sa 1,000K or pag-divide ng 1,000K is higher nitong dalawa. So, ano mas mataas? 5 million or 4 million? 5 million yung mas mataas, kaya yun yung gagamitin natin base. So, 5 million divide 1,000 is equals to 500K. Ay, 5K lang pala. 5K. So, ito na yung zonal value. Divide 1K equals DST times 15 pesos is equals to 75K. So, higher lang itong dalawa yung base na. Tapos yung kanina, par value. Okay. Par value sa domestic stock and then higher ng zonal and fair value. Okay. Itong real property value, siya lang kasi nag-declare niya, hindi naman siya fair value. Okay. Yan. Yun yung pag-compute ng documentary stamp tax. So, ngayon, dito na tayo sa taxation ng capital gains. So, yun nga. Ang scope pala nito ay ito yung parang gains on dividend. Pag domestic stocks, ang CGT mo ay 15%. Kapag real property, ang CGT mo ay 6%. Ayan. Tapos, ipag-compare natin sila. Tax. Para suot ko. Okay. Ito ay 6%. Ito ay 15%. Okay, so sa 6%, ang tax object natin is yung real properties. So, kapag real properties like, basta real property 6%. 15% naman sa stocks. Yan yung kanina. Ngayon, ang basis natin, parang pagbabasehan, presumed gain to. Presumed gain. Oh, wala din. Meaning, kahit magkaroon ng loss or capital loss, meron ka pa rin babayaran 6% sa real property. Like, ipapresume na may gain siya kahit na wala talaga. So, kahit may loss, may CGT pa rin. While sa 15% na gain on stock, actual. So, kapag may loss lang, pag may loss, wala kang babayaran. Kapag may gain, may babayaran ka. Ganun. So, ang nature, ito final tax, bale, hindi siya, binabawas na lang siya sa, basta final tax siya, like, bawas na. Yung makukuha mo, bawas na. Yung makukuha mo, basta bawas na ng 6%. And then, 15% self-assessed. Ikaw yung magre-return. Ikaw yung magbibigay ng return. Ikaw yung mag-file ka pa sa BIR and stuff like that.
And then yung frequency per transaction. So, kapag halimbawa nagbenta ka, tsaka ka lang magkakaroon ng 6% CGT. And then, dito naman sa 15%, transaction and annual. So, transactional, every transaction, every nagbenta ka ng stock, after 30 days nung pagbenta mo, kailangan mo magbayad ng 15% CGT. And then, at the same time, kailangan mo din mag-report annually. So, may times na halimbawa, sumobra yung transaction, sumobra yung bayad mo sa transaction, or kumulang sa annual, and then, either i-refund yun, or magbabayad ka ng magbabayad ka ng dagdag. Pero mamaya. Okay. Pero mamaya. So, bale, ito yung pinagkaiba nila. Ang sa stock, transaction, and annual, and then actual gain siya, ikaw yung magpa-file. Pag 6%, kahit may loss, kailangan mo pa rin magbayad ng CGT. Okay. So, computation ng capital gains tax. Selling price less Okay, so ito yung pinakang formula niya. So ito, selling price to. Selling price yan. Selling price less yung basis ng stocks or yung cost ng stocks, and then less, of course, selling expenses, and then documentary stamp tax para makuha mo yung net CGT or loss. Depende kung ano siya. Okay, so ngayon, ano ba yung basis ng stocks? Ako yung sa libro to, di ko alam mo. Sige, again. So, a taxpayer disposed of his investment in exchange for disposed of taxpayers and 500 USD. Okay. So, ito yung problem. So, may taxpayer na nagbenta ng domestic stock niya for 240K na naghahalagang 100K and nagbayad siya ng 2K sa broker's fee and then 500 pesos sa DST. 500 yun. 500 sa DST. And then, ang fair value ng stock niya is 300K. Ngayon, ang selling price natin dyan, of course, is kung magkano natin siya binenta, which is yung 240K. So, less natin yung basis ng stock or yung cost. So, ang cost natin dyan is 100K. Magkano yung selling expense? 2K sa broker's fee. And then yung DST, 500. So, pag yan,
240 minus 100 minus 2k minus 500. 137 500. So, meron siyang 137,500 na capital gains pala. Capital gains. Ngayon, yung capital gains niyan, of course, subject siya sa 15% na capital gains tax. So, times 15, 137 times 0.15 is 20,625 pesos. So, yun yung capital gains tax. Okay? Yan yung capital gains tax. Hirap magbura. Okay, next. Transactional. Ito na yung may transactional and annual compliance. Yung nagkakaroon ng loss and then whatever. So, wait lang. Okay. So, let's say, ayan yung problem. So, let's say, ayan. So, meron tayong common stock, and then preferred stock, and then stock rights. And then, ang selling price is 200k, 100k, and then 160k. Tapos, ang cost nila ay 100k, 90k, and then 70k. So, kaya nagkaroon tayo ng resulting gains na 100k, ba't isa lang? 100k, 10k, and 90k. Ayan. So, transactional. Kasi kailangan natin magbayad every transaction. So, may gains tayo na 100k, 10k, 90k. So, 100k, 10k, 90k, times 15 mo lang yan. Times 15% equals sa 15k. Ay, 1.5k at 13.5k. Pag pinag-add mo lahat, 30k. Transactional. Ngayon, annual. Pag pinag-add mo to lahat is equals to 200k. So, 200k times 15% is equals to 30k din. So, pinapakita lang dito na kapag walang loss dito sa throughout the pagbebenta mo ng capital gains, pag puro gains yan at walang loss, magtatali yung transaction and annual mo. Pero what if may loss? Okay, sige. Maglagay tayo ng isang loss. Halimbawa, itong 10k ay naging loss.
Halimbawa, ito. Magiging 110. So, magiging loss ng 10K. So, kapag naging ganyan, meron tayong 180. 180K na capital gains. Ba? 100 minus 10 plus 9. 180. Tapos, since loss yan, diba actual gains lang dapat yung may capital gains tax, mawawalan tayo dito ng 10K sa gitna. So, dito 30K. 15,000 plus 13,500. 28.5K lang yung nabayaran mo per transaction. Per transaction. And then, yung annual mo is, ang annual mo is, magiging 27K. So, 27K times 15% is equals to 27K. So, pag pinag-minus mo yan, annual 27K less transactional na 28.5K. So, meron kang 1.5K na overpayment. Meaning, sa transactional mo, dalawa, may overpayment ka na 1.5K. So, pwede i-refund yan sa'yo or tax credit. Ganon siya. So, pero ang solusyon, di ba, of course, kapag palaging ganito yung ginawa ng mga taxpayer, madaming gagawin na refunds yung BIR. So, meron silang pinapropose na pag halimbawa, nag-incur ka ng 10K na loss dyan, bawasan mo tong 90K ng 10K para maging 80K to. So, ito ay magiging 80K times 15%, 80K times 0.5, para maging 12K lang to. So, 12K plus 15K is equals to 27K. Para magtali yung transaction na annual. So, yun yung kailangan gawin para magtali sila, para wala na masyadong problema yung BIR. Kasi kapag hindi yun ginawa, mag-iiba yun, magkakaroon ka ng overpayment. Yun. Yun yung isang transactional and yun yung isang transactional. And then, mayroong installment payment ng capital gains. Say, last two, installment and then wash sales. Grabe. Galing ko naman. Installment payment. Okay. So, sa installment ng CGT, pwede kang mag-avail ng installment. Kasi, halimbawa, may iba na monthly,
monthly nagbabayad ng CGT imbis na i-annual. Oo nga, pa siya ganun. Pero pwede ka nga mag-installment, mag-monthly installment. Kasi may iba kasi bumibili ng stocks in installment form. Halimbawa, dito sa illustration, nagbenta siya ng 700k 700k na cost sa buyer for 1 million selling price. Ngayon, yung buyer nag-agree na mag-pay na 100k installment. So, 100k na installment starting sa November 30. So, ang CGT dyan, of course, 1 million minus 700k equals 300k times 15%, 45k. So, 45k yung i-installment mo. Kasi installment din yung babayaran yung installment din yung babayaran yung binenta. So, syempre di ba dapat nasabi. So, kung iisipin mo, ang selling price 1 million, check siya sa A, initial payment should be less than 25% of the selling price. So, malalaman natin siya dyan. Malalaman natin yung initial payment sa ganito. So, sabi, starting from November 30 daw. So, bago mag-year end, November 30, tas December 30. So, ayan. So, yung initial payment pala, down payment, and then payment made bago mag-end yung year. So, since wala siyang down payment, ang i-add na natin is yung payment made during the year. So, Nov 30, December 30, 100k is equals to 200k. So, yung 200k na yan, i-divide natin dito. So, divide 1 million is equals to 20%. So, since 20% siya, yung initial payment, less than siya sa 25%. Meaning, pwede siya mag-avail ng installment on capital gains tax. Yan. So, pwede siya mag-installment ng capital gains tax. So, ngayon gagawa na natin siya ng installment on capital gains tax. So, yung 45k mo na CGT, diba yung kanina na-compute natin? Tapos, magkano yung times mo sa 100k na collection, and then i-divide mo sa 1 million is equals to 4.5k na monthly CGT. So, ito yung siguro baliktad yung nasa libro, pero bali ang naiisip ko, ang in my perspective, para siyang ganito. 45k is equals to what? Times 100k. Mali. 1 million is 100k. Ganyan. So, mas mahigit siya yung pag ganyan, diba? So, ratio siya. So, 4 times divide, so 4.5k. Ganyan. At times ba yun? Ayan. So, pag pinag-times mo yung parehas, ang galing, no? 45. Ay, baliktad ata. 45 times 100k. 45
1 times 4, 5. Hindi ko alam kung tama yung pagkakalagay ko, pero ganyan siya. Bali parang kukuhin mo yung monthly ng 40, parang ganun, basta. So, kukuhin mo yung 45K, hahatiin mo sa collection or sa installment over sa kung magkano siya or selling price. So, parang ratio siya, ganun. Na hindi ko ma-explain, pero, ganun na, parang partnership. Like, halimbawa, 2/1, ganun na partnership. So, yun yung installment. So, ibig sabihin, monthly, kailangan niya magbayad ng 4.5K. Kasi nga, monthly, may nakukuha siyang perang 100K. Gets? Kasi nga, di ba, per transaction yung CGT. So, kailangan niya magbayad nun. Hindi ko alam kung na-exam na to or... Okay. So, ang last natin is yung wash sales rule. Ay, hindi ko pala ito yung last. Meron pa palang real property. Ba't ang haba na to? Sorry. Wash sales. Ay. Wait lang. Ilalagay ko lang dito yung ano. Transaction. Shares. Price. Cost. Purchase. Sale. 10K, 10K, 10K. 4 pesos. 4.10. 3.8. Ayan. So, magkano to? 10.3. Ay, wala pala siyang cost kasi selling price na yan. 10K times 3.8. 38. Yan. So, ito yung wash sales timeline. Nilagay ko. Day. Magkano yung cost nito? So, kung 5 to, yung ano nito, 4 pesos yung cost nito. So, 40K to, kung 5 Pero kapag weighted average, of course, 40 plus 41 divided by 20, yun yung price niya. Pero, isipin natin 5 siya. Ayan. Ang sinasabi sa... nag-aaral din ako. Habang nagtuturo, nag-aaral din ako. So, sabi, ang wash sales rule ay nag-o-occur within 30 days before, and then 30 days after ng losing ng sale. After the losing sale. So, since may loss ka dito, and losing sale, or also referred to as 61-day period, the taxpayer acquired or entered into a contract or option to acquire the same or substantially identical securities. Capital shares are not deductible against because they reflect the unrealized title. The taxpayer did totally let go of the shares. The immediate requisition of the shares makes the loss a theoretical or feigned loss. Sinerch ko to, and then, parang ang sinasabi is, yung loss mo naman noon, parang
wala lang din. Kasi, parang, ano mo, tinan mo, tig 10K lang yan. Nung nagbenta ka nito sa loss, pero may nabili ka namang 10K na to, parang, napaltan lang. Parang napaltan lang yung binenta mo na loss na sales. Yun yung wash sales rule. So, may kailangan ka lang paltan ng, may kailangan na yung paltan. Pero sige. So, nag-purchase, lang. So, ano siya, pasok siya sa wash sales rules, kasi, February 16, January 5, hindi nakasama yan kasi ano yun eh, sobrang layo na sa 30 day. Yung March 1, pasok siya dito. So, kaya, wash sales siya. Parang na wash sales lang ito yung sa March 18. Una, computation ng loss. So, paano ba i-compute yung loss? Selling price, SP, less, cost, equals, capital, loss. So, ang selling price is 38K. Pero dahil ito ay FIFO kasi siya. So, ito yung gagamitin natin. So, 40K. So, may capital loss ka na 2K. Ayan. So, next, ang kukuha natin is deferred loss. Deferred loss added to deferred loss added to calculate the new basis of replacement shares. So, bale, itong 2K mo na to, na loss, dinadagdag mo dito para magkaroon ka ng bagong basis sa shares mo. So, halimbawa, March 01, price na 41K, tapos i-add mo yung deferred loss mo. Na 2K. So, meron ka na new basis. So, yan na yung bagong cost nito. Magbabago yan, magiging 43K yan. Magiging 43K. So, dahil nag-43K yan, kapag nagbenta ka ulit ng panibago, diba ubos na to? Pag nagbenta ka ulit na another 10K, hindi na yung 41K yung magiging basis mo sa pagbenta. 43K na. So, halimbawa, nagkaroon ka ng benta dito ng December. Sale. 10K for 4 pesos. So, imbis na ang magiging selling price mo is yung dating 41K, ang new basis, the new basis mo is yung 43K. Yun yung wash sales rule. So, parang sinasabi na, bali ganun, yung loss mo dito, idadagdag mo lang dito, tapos you will act as if this sale didn't happen. It's like, parang walang kwenta yung nangyari. Parang nagbenta ka, nagka-loss ka, idagdag mo sa dating basis, tapos parang nawala lang, parang naging replacement lang, parang replacement itong new stock. Yun yung nakikita ko dito. So, para walang para patas ang lahat, yung loss na nakuha mo, dinagdag mo lang dun sa replacement. Ganon. Okay, so, yun yung wash sales rule. Sa real property naman.
Last. CGT sa real property. FV of real property is higher of selling price, zonal value, or assessor fair value. So, ang fair value or yung basis na paggagamitan ng CGT ng real property ay ang higher ng selling price, zonal price, and then assessor's fair value. Given naman yung mga yan. So, halimbawa, nagbenta ng agricultural land for 5 million. That is SP. And then, nabenta siya, so lagyan tayong cost, and then nabili siya dati for 4 million. And then, may appraisal value, na 8 million. And then, may zonal value na 7 million. And then, may assessor value na 2.4 million. Ay, hindi pala. Ang 6 million pala. Okay. So, alin dyan yung pinakamataas? Ang pinakamataas dyan ay yung zonal value. Yes. Itong appraisal, hindi siya pinansin. Hindi siya pinansin kasi ang hinapati is SP, zonal, and then assessor. So, either ito, or ito. So, since zonal value ang pinakamataas, siya yung gagamitin natin. So, ang ano naman yan is 7 million times 6% na rate is equals to 420. So, meron kang 420 na CGT. Yun lang. Kapag land, real property, agricultural land. So, what if naman may improvement? Parang nagdagdag. So, halimbawa, yung lot ay may zonal value na 4 million, and then yung house yung improvement kasi yun yung pinadagdag. So, wala siyang zonal value, syempre. And then, fair value, 3.5 M. And then, 2 million. And then, assessor's value, 800K. And then, 1.2 M. And then, ang selling price is 5 million. So, determine natin yung kung ano yung gagamitin natin value dyan sa mga yan. So, sa lot and house. Lot. So, ano mo to? Huwag mo to gagamitin fair value kasi ang hinahanap natin is zonal, selling price, and then fair value. So, ang selling price kasi dito ay hindi. Hindi. Sige, ito pala given, selling price. So, tama. Ang selling price kasi dito, parang pinagsama ng lot and house. So, of course, ipag-isama muna natin dito yung yung makukuha natin. So, ano ba mas mataas? Zonal value or assessed value?
Syempre, zonal value. So, 4 million. Tapos, ano mataas sa house? NA or 1.2? Edi, ay, hmm? Wait. Wait. Okay, so, napagtuunan ko ng pansin na kasama pala yung fair value sa titignan. Okay. So, dito, iba pala yung fair value sa appraisal value. So, sige, titignan natin siya dito. Titignan din pala natin siya. So, pipili tayo, 4 million, 3, 5 million, 800K, manalo 4 million. Sa house, wala. 2 million and 1.2 million, panalo yung 2 million. So, 2 million. So, 6 million. So, 6 million or selling price sa 5 million, mas mataas yung 6 million, di ba? Higher. So, 6 million times 6% is equals to 360. Yan na yung capital gains tax mo. So, dahil final tax ng CGT dito, withheld ng buyer yung pera. Withheld ng buyer yung pera. So, ibig sabihin, 6 million times 1.06. Yan yung makukuha rin. Yung buyer, yung final tax, makukuha mo is less na ng 6 million. Hindi ko alam. Basta final tax siya. Yun lang.